Sa mundo ng lupa, isang kabataang lalaki ang namatay sa isang aksidente sa kotse, ngunit sa halip na mamatay, biglang nabuhay siya muli sa ibang mundo bilang isang matalinong mahika na espada. Gamit ang kanyang kapangyarihan ng isip, kayang lumutang ng espada at makakuha ng mga bagong kakayahan sa pamamagitan ng pagsugpo sa mga halimaw. Sa halip na sumuko, pumili siyang patuloy na sagsugin ang mga halimaw at maging pinakamalakas na espada habang naghihintay sa taong nakalaan na gumamit sa kanya. Samantalang nagaganap ito, may isang itim na pusa na babae na ang pangalan ay Fran na nabubuhay bilang isang inaapi na alipin. Suot niya ang isang kwintas na nagpipigil sa kanya na lumabag sa mga utos, ngunit siya'y nananaginip na makamit ang kahalagahan balang araw. Ang espada, matapos matutunan ang maraming kasanayan at maging isang bihasang mandirigma, pumapasok sa isang kagubatan kung saan ang kanyang mahika ay nauubos hanggang sa zero kapag siya'y dumadampi sa lupa. Sa oras ding iyon, ang mga may-ari ni Fran ay atakehin ng isang halimaw na lalaki. Makita ni Fran ang kanyang mga kaibigan at isa sa kanyang mga may-ari na pinatay, nais niyang tumulong. Napansin niya ang espada malapit sa kanya, at sa paghawak niya dito, nagkaroon sila ng kakayahang mag-usap sa pamamagitan ng kanilang iniisip. Tinuturuan ng espada si Fran ang lahat ng kanyang mga kasanayan, ginagawang isang malakas na mandirigmang gumagamit ng espada upang madali nitong matalo ang halimaw. Ibinubukod ni Fran ang sarili mula sa iba pang mga alipin at napapalaya ang kanyang sarili nang mawala ang kanyang kwintas. Inalok ng espada kay Fran ang maging opisyal na tagagamit nito, at sumang-ayon si Fran sapagkat ang pag-unlad ang kanyang layunin, isang bagay na hindi pa nagagawa ng anumang itim na pusa. Nakita ni Fran ang espada bilang kanyang guro at binansagan itong teacher. Ngayon, buo ang layunin ni teacher na panatilihing ligtas si Fran sa kanilang bagong buhay. Sa kanilang mga pagsasanay, iniligtas ni Fran ang isang manguukit na tinatawag na Randall mula sa isang atake ng goblin. Pinanatili ni teacher na ito'y lihim, at tanging si Fran lamang ang kanyang kausap sa kanilang mga isip. Sa bayan ng Alice sa Adventurer Guild, inuutusan si Fran ni Mel, ang taong nasa harapang mesa na may itinatagong masamang panig, na dumaan sa isang palabas na paglaban. Si Dunaden, isang malakas na Oni, ang nagto-check kay Fran. Gumagamit si Fran at si teacher ng mga galaw sa espada na may kasamang mahika, isang bagay na iniisip ni Nell na hindi dapat mangyari malibang si Fran ay may dalawang utak. Ngunit masaya si Dunaden dahil naipanalo niya ang pinuno ng guild na si Klim, kaya't pinahintulutan si Fran na maging isang espada mage. Si Fran ay nagbenta ng ilang mga hiyas para sa magandang halaga ng pera, na nagdudulot ng inggit sa mga malapit na mandirigma. Iniisip ng mga ito na ang mga itim na pusa ay maaari lamang maging mga magnanakaw at sinungaling, kaya't nagsimula silang mag-away kay Fran. Ngayon, si Fran, na nagpas siyang ipagtanggol siya, ay nagtatanggol kay Fran laban sa mga ito. Hindi matiis ni Fran ang pag-insulto sa kanyang lahi, kaya't tinagan niya ang mga binti ng leader habang iniintindi ang iba pa. Sinasabi ng iba na dapat si Fran ay arestuhin, ngunit nagkasundo ang lahat ng mga adventurer na ito'y self-defense. Binabayad ng leader ang 100,000 ginto bilang multa, at si Nell, na ipinapakita ang kanyang masamang panig, ay hindi nagpapagamot ng kanyang mga binti hanggang sa bayaran niya siya. Nagdesisyon si teacher na kailangan nila ng matutuluyan para kay Fran. Sa paglipas ng panahon, isang dwarf na adventurer na may mataas na antas ng skill sa appraisal na tinatawag na Geras ang nakakakita na si teacher ay isang buhay na matalinong espada. Inaanyayahan ni Geras si Fran sa kanyang tindahan at sinasabing siya ay ang kilalang naglalakbay na panday ng granal. Kinaiinggitan ng ibang adventurer si Geras dahil maislan siya sa kanyang mga costumer. Pagkatapos maayos ang armadura ni Fran ni Geras, tinanong siya tungkol kay teacher. Nang magtapos, sinabi ni Geras na ang kapangyarihan ni teacher ay mula sa mataas na manic conductivity. Sinasabi ni Geras na hindi niya kayang gawin ang isang espada tulad ni teacher at kinakailangan ito ay gawin ng isang banal na panday. Binayaran ni teacher si Geras para gawin ang isang talon para sa kanya at iba pang mga bagay para kay Fran. Samantala, habang mayroon na silang sariling bahay, dumating ang mga goblin na atakehin si Randall gamit ang mahika upang maging hobgoblins. Sa kanyang unang misyon na mangolekta ng mga damo, iniligtas ni Fran ang tatlong adventurer na sina Lily, Cole, at Eustace sa pamamagitan ng pagtalo sa mga hobgoblin. Nag-aalala ang mga adventurer dahil ang Hoban ay nangangahulugang may Goblin King na nag-evolve kamakailan, at dapat niyang hanapin ang isang Goblin Queen upang magkaroon ng mga anak na magsasanib puwersa upang maging isang Hobgoblin army na maaaring banta sa lungsod ng Alessa. Nagpasya si Fran na sirain ang kanilang tahanan ng mag-isa, ngunit nababahala si teacher dahil si Fran ay umatake ng walang iniisip at hindi iniintindi ang mga pinsala na kanyang natatanggap. Bagamat ito'y nagtagumpay, bumalik si Fran sa kanilang grupo na may kasama ng ibang mandirigma.
Natuklasan ni Clint na ang mga goblin ay nagmula sa isang dungeon at inaayos ang isang grupo upang siyasatin ito kinabukasan. Inihayag si Fran ni teacher at inayos ang kanyang armadura. Isang araw pagkatapos ng isang misyon, binigyan si Fran ng espada ng kanyang sariling scabbard ni Geras. Sinasabi ni Fran na si teacher ay hindi kasing lakas ng ibang espada, ngunit sinasabi ni Geras na ang nagpapalakas kay teacher ay ang kanyang mataas na manic conductivity. Nang sumunod na linggo, inimbitahan si Fran ni Geras na dalawin ang kanyang tindahan. Sabi ni Geras na siya ay isang kilalang naglalakbay na panday ng granal. Kinaiinggitan siya ng ibang mga adventurer dahil maingat siya sa kanyang mga kliyente. Pagkatapos ay nagtanong si Geras tungkol kay teacher at nang malaman ang totoo, sinabi niya kay Fran na ang teacher ay may mataas na manic conductivity na nagpapalakas sa kanya habang mas maraming mahika ang inilalagay sa kanya. Inamin ni Geras na hindi niya kayang gawin ang isang espada tulad ni teacher at kinakailangan ito ay gawin ng isang banal na panday. Binayaran ni teacher si Geras upang gumawa ng scabbard para sa kanya at iba pang mga bagay para kay Fran. May kaakibat na oras, bumili si Fran ng mga bagong kasuotan, pagkain, at nangungupahan ng kwarto sa ibang lugar. Gumamit ang mga goblin ng mahika upang maging hobgoblins. Sa kanyang unang misyon sa pagkuha ng mga halaman, iniligtas ni Fran ang tatlong adventurer na sina Lily, Cole, at Eustace sa pamamagitan ng pagtalo sa mga hobgoblin. Nag-aalala ang mga adventurer dahil ang Hoban ay nangangahulugang may Goblin King na nag-evolve kamakailan, at dapat niyang hanapin ang isang Goblin Queen upang magkaroon ng mga anak na magsasanib puwersa upang maging isang Hobgoblin army na maaaring banta sa lungsod ng Alessa. Si Clint ay naniniwala sa kanya, ngunit dumating si August at tinawag siyang sinungaling. Ipinagdiinan ni August na dapat ibigay ni Fran ang lahat ng yaman ng dungeon bilang parusa sa pagsisinungaling sa isang maharlika, ngunit nilaban ito ni Clint, na nagsasabing ang loot ay para sa mga adventurer. Si Fran ay itinaas sa ranggong D at naging kilala sa kanyang kagandahan. Sa kanyang pagkakakonsensya, natuklasan niyang ang etiquette ay nagbibigay sa kanya ng mas maraming kahalagahan. Nangarap ang guro tungkol sa kanyang nakaraang buhay, kasama ang tatlong magandang babae. Tinupad niya ang kanyang pangako na magluto ng curry para kay Fran. Narinig ni Fran ang chismis na si August ay naharap ng royalty, na ikinagalit ng kanyang ama na si Count Holes. Mayroong masamang hitsura si August na nag-akusa kay Fran na siya ang dahilan ng kanyang mga problema, na inakusahan siyang inuusig siya at may nagtatangka na pumatay sa kanya. Natatakot si Fran, ngunit ipinapaalala sa kanya ng guro na hindi siya nag-iisa. Binubunot ni Fran ang mga paa ni Jaren, kumuha ng kanyang espada, at nangako na balang araw, hindi na matatakot ang mga itim na pusa sa mga asul na pusa. Dumating si Amanda, isang mataas na ranggong adventurer na elf, at agad na natuwa sa kakatean ni Fran at tinatawag ang sarili niyang bagong ina ni Fran. Tinanggihan ito ni Fran, at patuloy siyang sinusundan ni Amanda hanggang sa magreklamo si Fran kay Nell. Natuklasan na pinamumunuan ni Amanda ang isang pahanap buhay. Inalok ni Clint si Fran ng 5 malakas na kristal ng halimaw upang sumama sa isang pangkat na mag-e-explore ng monster. Pumayag si Fran at nakakuha rin ng pahintulot na siyasatin ang isa pang aktibong dungeon malapit sa Alut Village. Binuo ng guro ang mga kristal upang mapaunlad ang kanyang antas, ngunit nalulungkot si Fran nang isama si Amanda sa misyon. Natuklasan ni Fran na ang paglipol sa mga gagamba ay isang pagsusulit para sa dalawang koponan ng E-rank, ang Dragon's Roar at Forest Ice, na pinamumunuan ni na Cruzrig at Ilprad. Hindi gusto ng leader ng Dragon's Roar ang ideya na mga babae ang sumali sa kanilang koponan, at inaakusahan si Fran na niloko si Clint para ma-promote siya ng hindi patas. Nagtanong si Amanda kung maaari rin siyang makipaglaban, nagtakda sila ng pastahan, at kung matalo si Fran, kailangang tawagin siyang Mama ni Amanda. Matapos ang mahirap na laban, natalo si Fran ngunit nakakuha ng isang suntok kay Amanda. Matapos ang laban, nadatnan nilang nag-umpisa ang ilang sunog, ngunit ito'y naayos ng grupo. Proud siguro sa progreso ni Fran. Hindi malayong nangyari sa magkasunod na bahagi. Tumulog si Fran ng hindi malay, at napaginipan ang kanyang ina. Nang magarusing siya, pumayag siyang tawagin si Amanda na Mama, ngunit itinigil ito ni Amanda, na maunawaan ang espesyal na kahalagahan ng ina ni Fran. Pangako ni Amanda na laging susuportahan si Fran at si Guro, na may kaharian ng mga kasinungalingan, ay nakakita na si Amanda ay totoo sa bawat pangako na ibinigay niya kay Fran at Guro. Narealize ni Crad na si Fran ay malakas tulad ng sinasabi ng mga tao. Kinagabihan, lahat ay naghahanda para sa pagpasok sa dungeon. Lumapit ang isang kaina hinalang lalaki sa dungeon habang pumapasok ang grupo. Isinalaysay ni Amanda na marami siyang kaibigan na nawala ng buhay sa dungeon na iyon noon, at ngayon ay inaalagaan niya ang mga batang ulila na iniwan ng kanyang mga kaibigan.
Naharap nila ang mga bitag, malalaking insekto, at mga ulupong nagagamba, habang kinokolekta ang mahalagang seda nito. Tinuturuan ni Amanda si Fran ng pakikipaglaban at mahika, at napansin niya ang kakaibang kakayahan ni Fran na gumamit ng tatlong elemento. Nagpapasalamat si Fran kay Amanda sa pamamagitan ng paghahatid ng lutong curry, isang sikreto na wala kahit sino ang nakakaalam ngunit napakasarap. Mas malalim sa dungeon, ang mga ulupong na trap ay naging mas mapanlinlang at mas malakas. Binabantayan ng grupo ang dalawang kasama ni Crad, sina Bart at Victor, ngunit sila ay napunta sa isang teleport square at napadpad sa harap ng pinakamalupit na gagamba, ang malaking trickster spider. Binuhat ni Amanda ang guro at hinahanap nila si Bart at Victor. Hindi makakausap ni guro si Fran sa pamamagitan ng telepatiya, at si Fran ngayon na wala ng kapangyarihan ay naguguluhan kung ano ang magagawa niya nang wala si guro. Ang trickster spider, na Hog-Eres babae sa itaas, ay naglalaro ng mga patibong sa paligid ng mga kasama ni Fran, Bart, at Victor kung saan doon siya umikot dahil sa sobrang dami ng mahika, at sinabi ni Amanda na ang mga familiars ay nangangailangan ng pangalan. Tinawag itong Jet ni Guro, at lumakas ito. Naging isang mas malaking darkness wolf ito at sinundan ang amoy ni Fran. Si Fran, Bart, at Victor ay tinamaan ng mga palaso ng lason, at nagpadala ang trickster spider ng mga baby spiders upang kainin sila. Dumating ang guro, kasama si Jet at si Amanda, at sinugod ang trickster spider, na tumakbo palayo. Pagkatapos, iniligtas ng guro si Fran. Tumungo sila sa lugar ng pagkikita, ngunit wala roon. Gumaling ang trickster spider, sumigaw, at nakita nila ang isang malaking puting ibon na biglang sumulpot sa ilaw. Ang ibon na ito, na ang pangalan ay Terra, ay pag-aari ng isang miyembro ng grupo na nag-uugma sa kanilang lahat. Nagsalita si Amanda na mawawala na naman siya ng mga kaibigan dito, ngunit ngayon, ang mga batang ulila na iniwan ng kanyang mga kaibigan noong una ay kanyang inaasikaso. Humarap sila sa trickster spider habang sinasabing maglalakbay sa pagitan ng mga dimensyon. Habang inaayos ni Amanda ang kanilang pangangailangan, naisip ni Fran ang pagkakataon na hindi kailanman niya napagtanto na mas marami siyang natutunan mula sa guro at kay Amanda. Nang sumubok silang maging mga adventurer, sila ay namatay. Ayaw ni Amanda na maulit ito kay Fran, kaya't nilabanan niya ang trickster spider, na nakakapagdulot ng galit kay Fran dahil sa pagkasira ng kristal nito. Pagkatapos ng dungeon, pinayagan ni Clint si Fran na umalis at itinaas siya sa ranggo. Binigyan siya ni Gareth ng bagong armor, na hindi gusto ng guro dahil itinatago nito ang tiyan ni Fran, ngunit mayroon proteksyon. Nakipag-usap si Clint kay Taro, ang may-ari ni Terra. Sinabi ni Terra na mapagkakatiwalaan si Fran sa kabila ng kanyang lakas. Sumakay si Fran sa kalangitan kasama si guro at nagtungo sa isla, ngunit nabagsakan at sumabog sa isang gusali sa isla, kung saan nakilala niya ang Necroman.